Mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kino-question na. Dahil sabi ng isang... So, hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. So, madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Araw ho ng Biyernes ngayon, kaya automatic yan. Sa ganang mamamayan, andyan ho itong si Senator Rodante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan. No? Sa ganang mamamayan, ito. Wala si Jen. Naku, wala siya, Jen. Sana'y masaya siya kahit saan siya naroroon. Di ba? Nagpapahinga po si... Iniwanan tayo. Opo. At sana'y masaya din ang ating mga kababayang nakasubaybay ngayon. Yung... Ang problema po natin, Sen, bagamat gusto nating palagi tayong masaya, ay may mga trahedya pong dumarating sa ating bansa. At ang pinakahuli po dito ay itong Bagyong Tino. Alam niyo po ba? Si Bagyong Tino, hindi matino. Hindi nga po eh. Hindi Akala matino. namin matino ito. Sa latest po na report, grabe na pala yung namamatay dito sa Bagyo, Sen. 188 na. At bukod dyan, meron pang 135 na nawawala. Karamihan po dito ay dyan sa Cebu. Pero sa Negros Island region, 33 ang namatay at 140 naman sa Region 7. Buong Region 7 na yon. Buong Region 7 po yung 140. So sa Cebu, 188. Hindi po, total na po yon, Sen. Sa Cebu? Total na sa lahat ng mga lugar. Yung 33 doon ay galing sa Negros Island region. Alam mo, Nelson, hindi naman sa dami ng namatay. Kahit isa lang ang namatay, buhay din yun eh. Totoo. Correct. Sapagkat napaka-importante ng buhay, lahat sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang. Hindi ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense, ay nakita ho talaga, ayan, yung epekto ng bagyo, Sen, Grabe. Maraming bahay po ang nawasak, nasira eh. Ayon po kay OCD Administrator Harold Cabreros, ginawa nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang po sa nakita nilang matinding epekto, yung mismong Cebu City, yung Talisay, at pati na ang Toledo. May mga pagguho din po ng lupa na naiulat. Sen, ang isa sa... nakikita mo yung mga sasakyan? Ayan po, Akala mo mga laruan kung malayong ganyan. Sa malayo, pero ang dami pong sasakyan ng nilubog. Hindi lang nilubog, tinangay po ng malakas na agos. So yan, lalong napagtitibay yung kahalagahan ng mga proyekto na dapat sana ay walang katiwalian. Totoo po. Walang korupsyon, matibay ang pagkakagawa, sapagkat pagka gumawa ka ng flood control project, Nelson, yes, ang layunin mo talaga ay proteksyonan ng komunidad eh. Yung mga taong nakatira dyan. Ngayon, alam naman natin na napakaraming flood control projects dyan. Pero ang kinahinatnan, kabaligtaran. Yes. Alam mo yung pinadala sa akin isang litrato? Yung kabilya, alam mo yung kabilya, yung structural steel, yung structure. Kahit paano kung tingnan, hindi bakal yun eh. Parang plastic pipe. Ng flood control. Hindi, yun ang ginamit na kabilya. Parang yun ang reinforcing bar. Parang yun ang bakal. Bali yun ang pinakabakal niya. Paanong titibay yun eh? Mabuti pa yung kawayan. Baka kahit paano naging matibay yun eh.
plastic na pipe ang nandun sa loob eh. Ako po. Ito, hindi mo na maintindihan kung paano naisip. Siguradong hindi naman lasing siguro yung nagtatrabaho ron. Pero doon makikita mo na talagang binalasubas ang pagkakagawa. Hindi naman natin nilalahat, pero yung nakikita natin, kaya lalong umiigting yung, yung pagka-unsyami ng ating mga mamamayan. Correct. Kapag pinag-uusapan yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na yung nakikita natin na halos pagtakpan. Meron talaga nakikita nyo na kung ginagawa ang lahat ng paraan para pagtakpan yung mga taong alam naman natin, kahit magtago pa sila, sila talaga. Sila yun eh. Ang mga may kinalaman kung ba't nagkaganyan ang ating mga komunidad. Yan, Cebu, yan. Diyan lang po sa mismong Cebu, yung nangyari na yan, kitang-kita, pati ng mga residente, alam nila na yung flood control na nakatayo, nasira, at yung tubig sa halip na dumiretso dun sa mga bahay, kaya abilis umakyat ng tubig baha. Pero ang pilit pong pinalalabas ngayon, hindi flood control lang may problema dyan. Yan ay dahil dun sa mga kung ano-anong project na ginagawang Sen, ibig sabihin talagang may effort na ilayo ang Kaya hindi ho natin sinasakyan yun eh. Yung kesyo, ito yung mga proyekto dahilan. Posible isang factor yan. Pero hindi ho magiging ganyang kalala ang naging baha kung gumagana ang flood control. Ganun lang ho kasi yun. Iligaw dun sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganon ay mailayo sa taong bayan yung pinakabuod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang hiyaan na ginawa. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control project. Ako, totoo po yan. Pero palagay ko, ewan ko, ang taong bayan mulat na eh. Kahit ano pang gawin mo, yung palang iniisip mo palang na pagtakpan, lalong-lalo na kung nakikita na nila yung paraan para pagtakpan. Lalo mo lang gagalitin ng tao eh. Totoo po yan. Ang problema, Sen, ay kahit anong pilit na gawin na ilayo dun sa flood control ang issue, ay mukhang mismong ang katalagahan na. Ang kalikasan. Kalikasan. Nature na po ang gumagawa ng paraan para ipakita. Ito ang problema, Ayan, Ika nga, pati ang kalikasan, sinasabi niya sa sambayan ng Pilipino at sa gobyerno, Dre, huwag niyong ibahin ang usapan. Balik tayo dito sa flood control. Anong Dolomite? Balik tayo sa flood control. Oy, Tereredon! Langya ka, okay ha? Nasa kitang-kita natin. At isa pa, pagkatapos ng Bagyong Tino, eto pa, Sen, mukhang dito, marami pang flood control project ang masusubukan kung talagang matibay o kung talagang ginastusan ng totoo batay sa halaga. At ginawa batay sa mga tuntunin. Yes. Kasi may mga specification, may material specification, merong design, merong plano. Para sa ganun, masiguro mo yung integridad ng structure. Ito po masusubukan na naman dahil pagkatapos ng Bagyong Tino, parating naman po ang mas malakas na bagyo. Naku. Ito po ay sa kasalukuyan. May mas malakas pa? May mas malakas pa. Nakikita niyo yung satellite image, Sen? Wala ba tayong magagawang paraan para papanghinaan natin yung na yan? Naku, mukhang kahit konti lang humina naman. Sa ngayon po, siya ay severe tropical storm na. Ang pangalan, international name ay Fung Wong. Pagpasok sa bansa, nakapasok na nga, ay Uwan ang pangalan. Ang ibig daw sabihin ng uwan, ito daw po ay isang salitang Cebuano yata, ulan ang ibig sabihin. Hindi, siyempre letter U. Letter U. Letter U na yun. Uwan. Ang problema, Sen... Ano, Bisaya na yun? Yung... Hindi ba pangalan ng tao ang pinag-uusapan? Term daw po yun yung uwan Hindi tao? Hindi po tao. Ulan ang ibig sabihin. Ulan? Ngayon, Sen, ang malaking problema natin Pagka sinabi ba nating ulan, hihina yan? Mawala yung hangin? Mukhang malayong humina ito dahil ang forecast dito, Sen, mula sa pagiging severe tropical storm,
magiging typhoon, and then magiging super typhoon. Nako, By, handa-handa ho tayo. kung hindi Sunday, ay Monday. Handa-handa ho, handa-handa. Nakakalungkot na naman yung balita na yan. Nakakalungkot. Marami ka na namang mapapalungkot na mga tao niyan sa balita na yan, Nelson. Pero kailangan po nating malaman para makapaghanda ho sila eh. Dahil ang landfall daw po nito, Paparating na, paano mo pa ngayon, paano mo pa ayusin yung mga flood control? ayan na. Dito na magkakaalaman, Sen. Mukhang ililitaw na talaga ng kalikasan, ng katalagahan, kung nasan niya mga itinatagong flood control project. Ang isa daw ho na posibleng bagsakan o kung saan maglalandfall ang bagyong Uwan ay either sa pagitan ng Isabela at Aurora. Maring Mga ano ho yan, mga ika nga mga kababayan nitong si Makoy. Mga Ilocano ho yung mga yan. O dapat ho sana dito sa mga lugar na to dahil baluarte niya yan, kung tawagin niya ho yan, solid north. Sa tingin ho natin wala na solid north ngayon. Kaya dapat sa mga lugar na yan naka-preposition na. Yung mga nagnakaw sa flood control, sila yung panghaharang natin dito sa napakalakas na bagyo. Wala ko tayong flood control So yung mga magnanakaw sa flood control, sila yung iparada natin diyan sa diyan sa tapat ng na yan, diyan sa bagyo na yan, panghaharang natin yung mga walang yan. daw ho ng gabi o Lunes ng madaling araw. Or either dun sa dalawang lugar na yan o baka tumaas hanggang sa Isabela at saka Aurora. Pagitan daw po, Sen O edi, nandyan din ang nandyan din yung Nueva Vizcaya, di ba? Nueva Vizcaya, Quirino. Totoo po. Yan. Yan po Nasa yung, Eastern Seaboard yan, di ba? ang pinangangambahan nila dito, Sen, bukod dun sa ulan, yung matinding hangin at storm surge dito sa ang tatamaan ay Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, at mga karatig pang lalawigan ng Ilocos Norte. Nako, dapat to ay paghandaan natin ito. Hindi lang, kasi ang naging problema, Sen, dito sa Cebu, naghanda naman ang mga tao Ang totoo niyan, may mga report tayo bago pa dumating ang bagyo, namili na sila ng mga pagkain, lumekas na yung iba sa mga matataas na lugar. Inabot pa rin dahil hindi nila alam na yung lugar nila na dating hindi binabaha ay babahain ng ganong katindi, kabilis dahil nga dun sa mga nasirang flood control project. So paano kaya paghahandaan ngayon ito? Super typhoon naman ito. Ayun ang magiging malaking problema natin, lalo na hindi tayo nakasisiguro kung ginawa nga ba yung mga flood control project ng tama. Kagaya ng ibang tulay na bigla na lang bumabagsak kapag dinaanan ng medyo mabigat na truck. Sen. Ito, super typhoon Sana naman hindi na maging super pagka naglandfall. Sana. Pwede ba yun? Pwedeng mangyari na pag naglandfall, halimbawa, naghunos dili yung bagyo. Yung bagyo. Nakita na siguro na, teka muna, mukhang mas lalo namang malalagay sa balag ng alanganin ng bansang ito. Marami ng kasipayuan na dinulot namin Ano kaya? Kung ang pag-uusapan po ay forecast. O kaya naman ano kaya kung luminya yung mga contractors, pumunta lahat sa baka mamaya yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Baka nga, Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay, Sen, pag kung aamin yung mastermind dito, baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala sa rito sa Pilipinas. Nako. So, nakaalis na ba? Talaga naman, oo. Wala na ba si Martin Romualdez sa Kaya Pilipinas? naman sa ngayon,
kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing merong... Paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan. Para sa ganon, malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami nating mga kababayan. Na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinat na natin? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Para namang hindi mo nakikita sa social media, pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. Ng Aurora po. Ng Aurora. Malapit ang Quezon dyan, magkatabi yan Biglang nilagay sa Surigao. Eastern Seaboard din yun, di ba? Alam mo yun sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may koneksyon Totoo. May koneksyon Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganon, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. DPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provision na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan nito, tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Yan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila kung di ako nagkakamali, nung nakaraang Biyernes, diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para Grand pagtakpan design. lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ka pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen. May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Ay yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect
So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. Nako. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Oo. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materialis na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matukoy yung mastermind. Ano yan, yung nagpalutang ng ideya na kinakampihan, walang iba ho kundi yung si Ping Lacson Boytago. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhuliin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat siyempre yung mastermind nakatingin sa kanya Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, ka-importante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. Di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme will come down from the Si Butchikik ho yan, Butchikik. Yoli, William USEC, or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung check, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng
engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%. Ibibigay sa kanya inyong kontrata. On that part naman, after that, yung mga engineer, mangarap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siyang pakialam doon. Alam na gagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi mga partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya, eh. Yun ang Yes. scheme, eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin, eh. Oo. So, kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, Eh, sana yun ang napakita. hindi, mamaya hahanapin po natin, ha? Yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon, no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron yung mga gustong wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Kung gayon pa lang naghahanap ng whistleblower, itong buwisit na ICI na to, bakit nila binwisit itong mga Diskaya? Diba? Bakit nila hinayaang mag-walk out nung inimbitahan nila diyan sa ICI na yan? Diba? Nag-walk out to sila eh. Baka kung ano sinabi nila, kayo, mas guilty kayo dito. Kaya yun, nag-walk out. O baka pati yung pag-walk out nila, lang yun, sarswela lang. Diba? Nandyan sila eh. Willing silang magsalita. Willing nilang sabihin ng lahat. Pero nanghihingi lang sila ng kakaunting proteksyon sa kanilang seguridad. At kung sakali na talagang magkalaglagan na, kung pwedeng pababaan ng kanilang sintensya, wala tayong problema doon. Sa totoo lang, kung sino man dito sa mga kontraktor na to, kung sino man sa kanila ang maglalaglag o magsasabi ng kung sino talaga ang mastermind, natin. Bigyan natin ng konsuelo de bobo. Pero hindi ho yung ganito. Ngayon, yung mga komisyon, na binuo nitong administrasyon na to, na akala mo ang angas nung una, hindi na ho nila ngayon alam kung ano gagawin. Hindi na ho nila alam kung paano sila magkakanda uga-ugaga, kung saan sila hahanap ng mga lehitimo, dekalidad, ng mga impormasyon, ebidensya na makapagtuturo doon sa mga mastermind. Ay, mga Diskaya. Master Sergeant Orly Gutesa, ano ba? Wala naman nakagawa nung kumindisi. Ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Para ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. Ito po yung sinabi ni ICI chairperson. Babasahin ko na lamang. Meron na ba? Sige. Ipakinggan na lang po natin. I-play natin. Para kwentas claras tayo dito. Chairman? Chairman. As I said, we need whistleblowers because there is no connection from the DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is...
Ayun, malinaw nga yan. Hindi Sabi hindi talaga niya, makonect. nahihirapan siyang i-connecta Yes. sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project, at saka yung empleyado ng DPWH. So, mga na kuha niya ng whistleblower. Yes. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman may Meron magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo. Di ba, meron kang protection. Ang estadong magbibigay siya ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin. Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng estado magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkas nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano pa sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimple? Ngayon pa lang ito paalala kasi habang nag-scroll, nanonood tayo, ni-scroll natin yung social media. Malakas talaga, malakas tong bagyo na to. Sa mga kababayan nating prone sa landslide, medyo lumayo-layo na ho kayo ng konti. Yung mga mahalagang gamit, ilagay nyo na ho sa mga bag nyo, yung mga papeles, o kung ano pa man yung mga yan, di ba? Yung mga mahihirap kunin, no? Yung mga gamot, itabi nyo na ho yan. Good for 2 weeks, 3 weeks, ayusin nyo na ho. Ngayon, para doon sa mga nalulubugan, lumikas na ho kayo. Lumikas na ho kayo sa mga matataas na lugar para hindi na ho natin maranasan yung sinapit ng mga kababayan natin sa Cebu. Yung sitwasyon na yon, yung aakyat pa sa bubungan. Kasi dito sa gobyerno na to, wala ho kayong maaasahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Wala ho tayong maaasahan dito. Ika nga kung yung pagkatapos nilang ninakaw yung pera natin, hanggang doon na lang ho yun. Pagdating sa serbisyo, pagdating sa pag-aanunsyo o kung ano pa man, wala ho tayong aasahan. Kaya kung sa mga kababayan ho nating OFW dyan, yung mga mahal nyo sa buhay na nasa lugar na dadaanan itong napakalakas na bagyo na to, sabihan nyo na ho dahil hindi ho biro itong mga kababayan. Kasi pagka nandun na tayo sa punto na talagang bumabayo na yung bagyo na yan, wala na ho tayong magagawa. Hindi na ho tayo makakalabas. Ika nga, habang may oras pa, gawin na ho natin yung mga dapat natin gawin para maisalba yung ating mga ari-arian, makapaghanda ng pagkain, tubig, gamot, mga baterya, mga ang tawag dito, yung basta yung mga emergency kits Punta ho kayo kay Pambansang Dalaga, makikita niyo ho diyan kung paano maghahanda. Yung mga gamot ho, importante yan, mga pagkain, good for 2 weeks kasi baka yung mga yung mga pamilihan talagang tatamaan na matindi itong bagyo na to, kaya kailangan pati yung mga pagkain natin ihanda na ho natin. Yung mga nasa mabababang lugar, nasa tabi ng mga ilog, mga creek, mga dagat, daluyong-huyong aabutin nyo dyan. Pumunta na ho sa mga matataas na lugar. Kung may kamag-anak kayo, maiintindihan naman ho nila yan. Habang medyo hindi pa ganun kalala sitwasyon, punta na ho tayo doon sa mga lugar na kung saan magiging ligtas tayo. Wala ho tayong aasahan dito sa gobyerno na to. Kasi kung magaling ho itong pamahalaan na to, hindi ho natin nakita yung mga nangyari dyan sa Cebu.
kung saan yung mga kababayan natin, dahil siguro sa sobrang inutil ng pamahalaan na to, yung mga text barrage na nga lang siguro, hindi pa ho nila nagawa roong nung dumaan yung bagyo na yun. Kaya naman, dito sa bagyo na to, ano yun natin, paghandaon ho natin ng matindi para hindi kahit pa paano mapagmalaki naman ni Marcos Jr. hindi ganun karami ang mga casualties, no. Sana wala hong masawi dito sa pananalasan itong Super Typhoon Uwan. Ha? Ito, Simpleng gusto ko mangyari. Ay, ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Oo, parang si Saito. Oo. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, nagsumbong ka lang, mayroon ka nakikitang gumagawa ng krimen, ikaw ginulpi. Natawa siya. Itong gobyerno to, di natin malaman kung anong pambira. May nakita akong nakawano, ikaw ginulpi. ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yan. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? Ha? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to, tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Kaya ko naniniwalang hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo. Nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? O ibibigay mo lang ang papeles mo. O pagkatapos, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. O bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun. Sa totoong buhay. At saka halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali lang magpanotaryo. Sa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, halimbawa, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron? Di ba? Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila eh. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan.
Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 and blah, blah, blah. Ede, Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. kakasuhan pa. Mamaya, ipukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang unang nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kine-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na sinasabi. mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng So, ilabas. masasabi ba natin, Doon naman nung kasi sa maleta issue, napakababaw ho nun eh. Hindi naman kasi kailangan maging original yan, Rimowa na yan. Ang dami ho sa TikTok niyan. Yan dyan sa sa mga online shop, mga peking ganyan. Siguro, 3,000 makakakuha ka na yan. Pangalan lang naman ho kasi yun eh. Masyado ho nila binibig deal. Di ba? Makakakuha ka na. Baka 1.5 nga. Baka pagka buy one take one, 4,000 lang, makakakuha ka na ng malalaki. Yung tag 45 kilos eh. Yung tag 45 million pesos. na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin ho nagtataka ang mga babayan natin na Pati nga ako, hindi ba? siyempre kayo mismo, Pati kayo ang ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge, pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Saan ka damay. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman? Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma nung abogado dun sa nakapirma sa... Subukan mo. Oy, judge, subukan mo. Magkakaalaman tayo. May kalalagyan ka. Walang yakang judge ka. sa Pati alam mo ng politika na yung issue, nakikialam ka pa. Ha? Sige, subukan mo. Walang yakang... notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirme. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan, oo. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayun, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng... Pagkatapos ng administrasyon nito si Bangag, yan judge na yan, may kaalalagyan din yan. Akala ko siguro niya, ganun-ganun na lamang. Hoy, judge!
Doon nga ka. dokumento na pareho din ng pagkakano yung kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, Aha. lalong-lalo na yung pirma, Oo. kung sino man yung pumipirma na yon, eh, sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan nyo ko ng 10 sample. O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Oo. Yan. Sabi niya, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Ngayon, total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Oo. Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Eh sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko, stop ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit Nako. parang inililigaw na naman nyo yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng humingi po ako ng kopya kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Aha. Mayo, Hunyo, Hulyo hanggang Agosto. Yan. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dahil punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ha? Ito yung gano'n, Supreme Supreme Court Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. Ha? So pipiliin niya yung Yung may pirma na may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit? Hindi, yung halimbawa, doon sa araw na sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, nagpanotaryo siya. Yun na lang. Doon sa araw at oras na nagpanotaryo siya, kung anong oras ka nagpanotaryo, Master Sergeant Orly Gutesa, yung unang 10 at huling 10 notaryo, pagkatapos ng notaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, magkakalaman sigurado. Alangan naman, di ba? Yung bago itong si Master Sergeant Orly Gutesa, permado ng abogado, tapos bigla-bigla itong kay Gutesa lang yung kay assistant, tapos kay attorney kagad. Hindi yung mangyayari yun. Bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako, hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. In fairness, nakita ko natin yan sa ABS-CBN, doon sa budget deliberation ng OBP, sa doon nung nakaaway niya itong si Waminal, di ba? Si Congressman Waminal. Yang mama na yan, pagka yung ika nga medyo palsipikado yung mga argumento, may kalalagyan ka dyan. Para dito kay executive judge, at doon sa ika nga RTC judge na nagdesisyon, may yari kay Sendan. At saan tayo makarating? Mayayari kayo Bakit dyan. ganun ang kanyang May kalalagyan ka dyan. Hanggang ngayon, for sure. ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon? Dapat hindi ako partido sa kaso. Nako. Sino ang partido sa kaso? Si Martin Romualdez yan. Si Martin Romualdez lang. Blue Ribbon Committee? Hindi na siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon na sa- bago. doon sa- Petition nyo yan eh. Yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, oo. Nagpunta daw yung abogada para i-report
merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang na... Pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, pati, Meron na po kasi akong isang kopya eh. so pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko Usapan. kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Ha? Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? Nako. O yan isang example. Meron ka pa yata. Sige. Matindi po pala yan, ano. Ngayon lang Oo. namin nalaman yan, ah. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Yan. Mga kababayan, i-share niyo ko itong video na to para ika nga lumaki tong usapan na to, pambihira tong mga executive judge na to, mga walang ya pala eh. Anak ng towa, ano ho sila, ito ho talaga, sila pa ho yung ika nga sila ho yung mga humahawak-hawak sa kaso. Sila yung ika nga nagdidesisyon kung ang isang tao may sala o walang sala. Dito sa isa na to, nakita ho natin kung gaano kawalang kwenta yung mga ano na yan. Pambihira kayo ha. Ano lang naman iskopya lang ang hinihingi ng mama. Bakit ayaw niyong bigyan? Hindi po ako nagpapalagay. Kayo po ha. Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw magdesisyon, ikaw magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw mag-decide? Sinabi ba? Baka alam na niya na mapapahiya siya kapag... Ikaw nagsabi niyan. Oho. At posible, natutuwa ang sinasabi mo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... O kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... Ano pa yung mga ng pagtatakip? Piyesa? Panlilin lang. Nako. At para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest Saka, teka lang, maiba lang ako ng konti. Naglabasan na ng salin yung mga yung mga senador. Ba't yung mga congressman, wala po tayo nakikitang salin sa mga yan? Kasi ito Naghanap ako notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis nyo, nabanggit, ha? Lahat gagawin lahat na. Sinasabi, kusana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaanan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At na mukhang... Independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng Corporation Code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, Opo. kailangan maglagay ka ng independent director. So, halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Doon sa bangko na yun. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Wala. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay... Samantalang independent director, alam nila ito eh. Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Apo. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon eh. Pero may madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan,
Ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong ano. Ito nga po. Ito po yung itatanong natin. Kasi magagalit sila, wala tayong Vox Populi. Ito, naghanda po tayo. Ano yan? Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Rui Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Saldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Sasabit lang naman sa puno. Ikaw naman, Pero nakatali yung At ang pangalawa, patiwari ko sa liig lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Sapagkat mare. alam mo itong nangyaring ito, halimbawa, Aha. subukan mo halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Ako po. Ha? Baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Wala pagsasabitan. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney. Ang sabi ng iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Tama, Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Aha. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, Sen, hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala. Oo. Ito po ang ating katanungan sa ating mga babayan. Naniniwala ba kayo na may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya... Ako na sasagot, walang banta. Imagination niya lang yan. Yeah. Ang tawag dyan, na-overdose siya sa pera. Pagka na-overdose ka sa mga bagay-bagay, kung ano-ano pumapasok sa utak mo napapraning Yeah, paraning lang yan si Saldico, pero manuwala ako kay PH Update. Wala akong banta sa buhay niya. Ako mismo, ako yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, pagka umuyan, susunduin ko sa airport yan. 10 ng ating mga kasama dito sa PH Update, sigurado kasama ko yung magsusundo kung saan man siya lalapag ng airport sa Pilipinas. Susunduin ho natin yung inayupak na yan. Babantayan ho natin yan. Hindi ho natin sasaktan. Kailangan niya hong managot sa bawat isang Pilipino. Ika nga. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.